lang po. Okay, ito na. Naka-live na po tayo sa FB, so mag-start na po ako ng magsasalita ng Tagalog. Kaya para po tayo maunawaan sa ating mga kapatid diyan sa Luzon. May mga katanungan, sasagutin muna natin ang mga katanungan sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa mga madiskusyon natin sa social media, sa mga kapatid natin sa ibayong mga pananampalataya, na ay mga katanungan po sila mga patungkol sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Sabi nila, bakit po kayong may isang nakadiskusyon natin, isang siguro membro siya ng isang sikta na tinatawag na INC, bakit po kayong mga Katoliko nagkiklaim kayo po ang tunay na iglesia na tinatag sa ating Panginoon, nagkiklaim po kayo ay mga banal na simbahan. Tinatawag po tayo na santa, holy. So, nga kung tingnan natin ang mga bilangguan o yung mga city jail o municipal jail, pag magbibisita kayo dyan sa iba't ibang mga bilangguan, halos lahat na nabilanggo ay mga Katoliko. Wala po yung nabilanggo na mga Iglesia ni Cristo o born again. Dahil paglipat nila doon sa kabilang mga iba't ibang sikta, para sa kanila is sila ay mga mabubuting tao na po sila. Uli, mga ano po sila, sa mabuting tao na po sila, hindi na po sila mga immoral, hindi katulad ng mga Katoliko nga mga halos lahat mga immoral. Sabi sa kanila, one time, meron po tayong programa na ang title is Lamdag, sa tuwing gabi. So may nagme-message sa akin, nagpakilala po siya nga isa siyang membro ng Iglesia ni Cristo. Sabi sa kanyang text na, kayo pong mga Katoliko, mga immoral po kayong lahat, mga ngolonya, sa atin, kabit, sa Bisaya, mga magnanakaw, mga lasinggero, iba pa, et cetera. Ang dami itong sinasayasat niya ng mga buhat na mga gawa ng mga immoral. Pero kaming mga Iglesia ni Cristo, mga mabubuti o mga mababait na po kami. Mababait na po kami. Wala nang mga lasinggiro, wala nang mga nangangalonya, wala nang magnanakaw, iban pa. So, sabi ko sa kanya, praise the Lord po kapatid, kung kayong mga Iglesia ni Cristo ay mga mabubuting tao na po kayo, wala na po kayong mga masasamang tao, hindi na po kayo mga masasama, hindi na po kayo makasalanan, mga mabubuting tao na po kayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Pero kaming mga Katoliko, ang daming mga kasalanan, lahat-lahat, pero sabi ko sa kanya, may kulang po ito kapatid, idagdag mo yung mga drug lords, yung mga drug lords. Sa panahong iyon, ang dami pang mga droga, rampant pa ang droga dito sa Ozamis, sa panahon iyon sa Wibak, mga 2000, nagme-message siya sa akin, Wibak, mga 2009 siguro, o 2010. So, idagdag mo yung mga drug lords, mga Katolika yan. Magsasamba na ang malaki pang mga offering sa kanilang, di ba? So, totoo naman yan. Tayo mga Katoliko. Pero sabi ko sa kanya, hindi pa nakalimutan po tayo nga mag-opening prayer. Sorry po, mag-opening prayer po na tayo. Kaya yun ang tamang gawain natin nga bago tayo magsimula. Pero sorry po, nakalimutan po tayo, nalimutan. So humingi po tayo ng panalangin, lalo na sa Espiritu Santo.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo. At pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha. At sa gayoy, mapanibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin po tayo. O Diyos, sandali lang po. O Diyos na liwanag ng Espiritu Santo, ay tinuruan ang mga puso ng mga nanampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan sa tuwinay magalak sa kaniyang pagkilos, nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, salamat po. Sorry po. Pag meron kayong mga katanungan through sa ating cellphone, ating cell number is 0946-404-6668. Yun ang ating number sa cellphone. Pag meron kayong mga katanungan sa yung mga kapatid natin, mga iba't ibang mga sikta, pag mayroon kayong mga interaction, pwede kayo tatawag sa aking cell number, 0946-404-6868. Affiliating pala sa aking younger sister, nandun sa Saliana, USA, kasama ng kaniyang asawa, si Mark Colon, at sa kanilang anak na si Colas. Si Colas po. So, si Inday Narisa Rosal sa Saliana, USA. So, patuloy po tayo mga kapatid. So, yun ang paratang nila sa atin na tayo pong mga Katoliko ay mga immoral po tayo. Mga makasalanan. Pero pasabi niya, pero kaming mga Iglesia ni Cristo, sabi ko sa kanya, nasagot ko siya nga, totoo naman yun kapatid, kami pong mga Katoliko ay mga makasalanan. Pero delikado po yung kapatid, yung tayo ay parang yung tinatawag na love my own, magmahal ng sarili ba? Pagmahal sa sarili. Love my own. Kasi yung nasa atin ng ugali na love my own, ugali yun ng demonyo, di ba? Ang demonyo ay hindi siya magtanggap ng, hindi siya, para sa kanya, hindi po, ang kinay ng demonyo nga siya ay demonyo. Ang ugali ng demonyo, para sa kanya, magpakaanghel siya ng liwanag. Magpakanghel siya ng liwanag. Diba? So, kung ating babasahin ang sulat ni San Pablo sa unang Korinto 11:13 hanggang 15, ang sabi ni San Pablo, si Satanas ay magpakaanghel ng liwanag. So, hindi siya ang Satanas, hindi yun angkin na siya ay Satanas. Diba? Hindi siya Satanas. Ating babasahin muna yung nakasulat sa ikalawang Korinto pala. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, 13 hanggang 15. Ating babasahin mga kapatid. So, sinasagot ko ang sagot ko sa kanya na
Kung kayong mga Iglesia ni Cristo, mga mabubuting tao na po kayo, praise the Lord kapatid, di ba? Pero yung pag-angkin mo na kayo mga Iglesia ni Cristo, mga mabubuting tao na po kayong lahat, so ipaniniwala nila sa kanila na sila ay mabuting tao na silang lahat. So yun ang tinatawag natin ng mapagmahal ng sariling kaugalian. Yung tinatawag na sa believe sa sarili o love my own. So ating babasahin muna ang sulat ni San Pablo. Ating sinasagot, mamayang hapon siguro. Ang daming mga katanungan, pero unahin natin yung paratang sa ating mga kapatid na bakit po kayo mga Katoliko nakiklaim kayo ang iglesyang banal, holy. Apibigin po pala kang Brad Rusty Valios Carolino, mayong umaga, magandang umaga po bro, tata, salamat sa programa mo, patuloy lang Prodio et Ecclesia. So si bro Rusty Valios Carolino, taga Southern Leyte po siya. Nakapunta po siya yung mayroong isinagawa na Grand Bible Rally sa bayan ng Biliran. Lungsod ba yung Biliran? Biliran City ba yun? No? Sa Diocese of Biliran, may isinagawa na Grand Bible Rally doon. Nakapunta to si Brad Listy Valios Carolino. Doon, isa po tayo sa speaker doon sa naturang isinagawa na Grand Bible Rally sa Diocese of Biliran, Leyte. So, ating babasahin, mga kapatid, ang mula sa sa 12 na lang tayo okay. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon. Ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katuwiran ang mga mananalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol, kundi mandaraya lamang at magpakakunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaring magpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Sumalinaw na kapatid na ang ugali ni Satanas ay magpakunwaring anghel ng kaliwanagan. So hindi po angkin yun, hindi umaangkin ang si Satanas nga, Satanas po ako, demonyo po ako, magpakaanghel ng kalinawagan. Kung ating alamin kapatid, na ang ating Panginoon Hesus tinukso ni Satanas, di ba? Mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo 4:7 hanggang 10. Last option ni Satanas na tinukso niya ang ating Panginoon sa talata 10, dinala ang ating Panginoon sa pinakataas na bundok at ipinakita ni Satanas ang lahat ng bagay dito sa mundo, yung lahat ng mga all creation ipinakita ni Satanas. Anong sabi ni Satanas? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Yun ang sa Satanas is ang hindi sa kanya inaangkin niya at ibibigay sa may-ari, di ba? Sino pa pala ang creator? Di ba ang ating Panginoong Hesus? So siya ang
may-ari ng mundo. Pero inaangkin ni Satanas at ibinigay niya sa ating Panginoon. Ano po ang kondisyon ni Satanas? Ibibigay ko sa iyo ang lahat pag magsamba o luluhod ka lang sa akin at magsamba ka sa akin at sumamba ka sa akin. So, ang Satanas, hindi yun. Mangkin na siya ay Satanas. Para sa kanya, siya po ang Diyos. Magpakaanghel ng kabanalan o katuwiran ang Satanas. So, kung kayong lahat dyan, mga mabubuting tao na kayo, para sa kanyo, hindi na po kayo mga makasalanang tao, delikado po yan kapatid. Parang na tayo sa ugali ni Satanas. Sabi sa epistola ni Apostol John, sa unang 1:8, ang tao nga umaangkin na siya wala ng kasalanan ay isang taong ating babasahin, sinungaling, isang taong sinungaling. Atong ating babasahin muna kay hindi po tayo kabisado sa mga salitang Tagalog hirapan po tayo, pero subukan natin. Dinibitahan po tayo sa weekend namin na programa sa Catholic Faith Defender National, yung tinatawag namin Catholic Faith Defender Webinar Apologetics, tuwing Sabado, mag-start 1 o'clock hanggang sa alas 4 ng hapon. So, yun ang programa sa National. This coming Saturday, ako po ang yung na-assign na talakay sa isang topic ko po. Ang aking topic po is about Sacrament of Baptism. So, mamayang hapon tatalakayin natin para po tayo sanay sa ating deliberation. Ginamit ang salitang Tagalog. So sabi sa sulat na epistola ni Apostol John, unang 1:8, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So malinaw mga kapatid, pag tayong bilang isang tao, pag para sa iyo, wala na kayong mga kasalanan, mga mabuting tao na po kayong lahat, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na mga born again, palagi po silang namamangkin na sa tuwing sila ay mangangaral, magtuturo. Para sa kanila, nandyan pa kami sa Katoliko, brother. Ang rami namin mga kasalanan, mga immoral po kami. Pero paglipat namin sa siktang, ang daming branches ng born again yung mayroong Shiloh Baptist, mayroong Bible Baptist, Victoria Baptist, Landmark Missionary Baptist, o yung tinatawag na Bread of Life. Ang dami nga mga branches ng mga born again, pero isa lang sa kanilang tinuturo, pangaral nila, one saved, only saved. Yung sapat na ang mayroon kayong pananampalataya ng Panginoong Hesus, maliligtas ka na. Yun ang tuturo nila, pangangaral nila. So, kung para sa kanila, mga mabuting tao, praise the Lord. Pero yun, di yun ugali ng bilang nasa Panginoon po tayo, bilang nasa simbahan po tayo ni Kristo. Bakit? Isa sa part po sa ating ebanghelyo ngayong araw, ayon lang ang sa kapitulo atin lang munang babasahin tumutukoy sa isang palaisdaan yung sa Bisaya tinatawag na baling. Baling yun sa yung panagatan ng ating babasahin muna sa 43, 43:4
42 hanggang 43, hanggang 44 ha, ating babasahin. Okay, 42 muna tayo. Sandali lang. Sa mag 40 muna tayo ha. Kung paanong maiipon ang mga damo at sinunog, gayon din ang mangyari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ko ang anak ng tao, ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinagkaharian ang lahat ng magiging satin ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngikin. At sandali lang muna kapatid ha. At maliliwanag na parang araw ng mga matuwid sa kaharian sa kanilang Ama. Ang may pagdinig ay makinig. 40. Sandali lang muna kapatid, kay dito po tayo sa 3C, yung ang isang kaharian parang isang ano ba yun sa Tagalog, yung wala po tayo kapatid, yun ang binabasa, yung part sa binabasa sa ating ebanghelyo ngayon, lambat. Ito po 47 pala, sorry po, isang lambat. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. So, ang sabi ng ating Panginoon, ang kanyang kaharian ay katulad ng isang lambat na inihagis sa karagatan at nakahuli ng iba't ibang isda. Yun ang yun ba yung ano sa yung iyon ang ano po yung parable sa kaniyang kaharian. Bilang isang mangingisda na naghagis ng kaniyang lambat sa karagatan at nakakuha ng daming isda, lahat ng isda, ng klaseng isda. So, kung ganun, yun ang simbahan ng ating Panginoon ay parang isang lambat na nakakuha sa lahat ng klaseng isda. So, hindi yun lahat na ang makuha mo ay mga mabuting isda, yung tinatawag sa amin na sa Bisaya na tilogon. Pati rin makuha ang mahuli ang hindi mabuting isda, yung isda na makalason, yung tinatawag na butiti. Ano ba yung sa Tagalog butiti? Di ba? So, yun ang sa hulagway ng Panginoon sa kaniyang kaharian, sa kaniyang simbahan. Nandyan ang lahat ng tao. Makasalanan man. Sabi sa ating Panginoon, hindi po siya napunta dito sa sanglibutan para sa mga mabuting tao Nang punta siya doon dito sa kalibutan, yung mission para sa mga kasalanang tao. So kung kayong lahat diyan sa kabilang pananampalataya, ating mga kapatid, ibang pananampalataya, kayong lahat ay mga mabuting tao na po kayo, lahat na yung masasama, ay delikado po yung kapatid. Hindi po yun iglesia ng simbahan ng ating Panginoon. Di ba? Halimbawa kapatid,
during the time of Jesus, siya po ang nagturo yung mga alagad niya, di ba? 12 niyang alagad, siya po ang siya ang nagpili, yung anong nagpili, Brother Joe? Siya po ang nagturo, pero bakit may isang Huda sa kanya, yung tinatawag ng nagbudhi sa kanya, si Judas Iscariote. Ibig bang sabihin na ang isang Judas sa 12 apostol, ang 11 apostol ay silang lahat ay Judas na? Hindi. Di ba? So, yun ang ugali ng totoong simbahan na tinatag sa ating Panginoon. Nandyan ang lahat ng mga kasalanan. So, nag-text siya ulit, mga kapatid, ang kanyang text, sabi niya, sa Bisaya, pag sure diha, sabi niya, pag sure diha, nag-ingon ba ko nga mga buutan naming mga iglesia ni Kristo? Sabi niya, no? Nagsabi pa ko nga kaming mga iglesia ni Kristo, mga mabubuting tao na po kami, uy, huwag kayong bigla lang na iba ang ihip ng hangin sa kanya, ha? Hindi na siya mag-aamin na, hindi na naamin na mga mabuting tao silang mga iglesia ni Kristo. Kaya pag umaamin kayo nga kayong lahat ay mga mabuting tao na kayo, ay hindi kayo simbahan ng ang Panginoong Hesus, ha? Kaya si Satanas, hindi yun umaamin na siya ay Satanas. Para sa kanya, siya ay mga anghel ng kaliwanagan. So, malinaw na malinaw kapatid na ang simbahan ng ating Panginoon ay nandyan ang lahat ng tao. Pero ang dami ng mga tao makasalanan at humiwalay sa lang mga gawaing mga masamang gawain at yumakap sa simbahang Katoliko na tinatag ng ating Panginoon ay naging banal. Ang dami na. Halimbawa, si Saul, yung tinatawag na Saulo, at sa ngayon, bilang apostol ng mga Hintil, tinatawag siya ng ating Panginoon at hinirang na apostol ng mga Hintil na maging Pablo. Si Saulo, bilang Pablo, naging Pablo, killer yun, ha? Mamamatay tao. Di ba? Mamamatay tao. Ngunit, tinatawag siya ng ating Panginoon at hinirang ng apostol ng mga Hintil. Naging banal. Si San Agustin, grabe ka immoral yun sa San Agustin, lasinggiro, para yung palaging pag dumating siyang bahay, yung maghagis ng mga iba't ibang bagay sa kanila, yung mag-wild. Pero ano ang sabi ng kanyang ina na si Santa Monica, naging santa rin. Agustin, yung sa sa Kuan Radyo, yung sa Bisaya pa, Agustin, maging banal ka. Di ba? Sa Bisaya, Tagalog na ngayon eh. Sana maging banal po kayo. Hirap eh. Ano ang sabi ng kanyang ina si Santa Monica? Mga almost 20 years si Santa Monica nanalangin, ha? Palaging pinipray niya si San Agustin na makakonvert. Kanyang anak nga isang grabe kang grabe ka immoral. So, Agustin, sana maging banal po kayo. Ano ang nangyari ni San Agustin? Na-convert bilang Katoliko, nagpabinyag ng Katoliko. Sino po ang nagbautismo o nagbinyag kang San Agustin? Isang paring Katoliko nga
naging santo din si San Ambrosio. Naging santo din. Oh. Di, ang daming mga tao makasalanan in personal experience, mga kapatid. Ang sa panahon nga mayroon pa akong ongoing pa ang aking katikisim diyan sa Osami City Jail tuwing Biyernes ng hapon 4 to 5 1 hour. Sa first day po sa aking yung pangangaral dyan bilang tinatawag namin na katikisim, sa opening prayer, natural, tayong mga Katoliko mag-opening prayer, sa sign of the cross po tayo. Namangha po ako kay yung panahon ngayon, ang number po sa mga inmates is almost 100 plus, 100, hindi po ko na kamali, mga 145 pala yun, itong panahon yun. The first time ko na nag-catechism doon sa Osami City Jail. So, pag opening prayer, natural, sa sign of the cross po tayo, sa 100 plus, mayroon lang, nakita ko, may more than 20 plus ang nagsasign of the cross. Na mga po ako, bakit po hindi na sila nagsasign of the cross na silang nabibilanggo bilang mga Katoliko? Para sa atin, wala namang mabibilanggo o bilanggo na mga kapatid natin na iba yung mga pananampalataya, di ba? Lalong-lalo ng mga born again, Iglesia ni Cristo, para sa nila, mga mabubuting tao na po sila, mga moral na po silang tao. Pero bakit walang nagsasign of the cross na? Kunti lang nagsasign of the cross. Ay pala, nalaman ko nga, na born again na po sila halos lahat. Na-convert po sila kay mayroon pa din pong nagpenetrate na isang born again, pastor ng born again, ang isang Shiloh Baptist na every Tuesday, hindi ko na kalimutan ko nung araw sila, ang kanilang schedule nga mga ngaral doon sa Osami City Jail. So, na-convert na. Hindi na magsasign of the cross. So, pagkatapos, pagtalakayin, para sa aking mga talakayin, ang daming mga katanungan. Ang una nilang katanungan, bakit po tayo mga Katoliko magsasign of the cross? So, sinagot ko, bakit po tayo mga Katoliko sasamba ng mga rebulto? Yun ang mga common nilang mga katanungan. Bakit po tayo mga Katoliko, itinuturin natin si Mama Mary na bilang Diyosa? Hindi naman tayo nagtuturo bilang Diyosa si Mama Mary, di ba? So, yun ang kanilang mga katanungan. So, sinasagot natin, sang-ayon kayo sa hindi, mga kapatid, time will come na sila. Yun ang dating jail warden nila ay born again din. Yun ang dahilan na ang inimbita niya na mangangaral sa Osami City Jail, isang pastor ng born again. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, sa katunayan lang po, yung mga inmates na na-convert na sa born again, lumipat at nabalik sa simbahang Katoliko. Ang tanong lang nila, ito nga, malapit na po tayo matapos, mga kapatid, pero ang ginagawa ko, sinagot ko lang ang katanungan ng ating mga kapatid sa social media, lalo-lalo na ang ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo. Ang paratang niya, bakit po tayo mga Katoliko magkiklaim na tayo po ang tunay na Iglesia ang tinatag sa ating Ginoo? Magkiklaim pa tayo na tayo po ay banal na simbahan, Holy Church. So, ating sinasagot, so, ang simbahan ng tinatag sa ating Panginoon Hesus bilang isang Diyos, na dapat lang ang kanyang simbahan ay banal. Di ba? Yun ang sabi sa ating Panginoon. Ang dami sa ating sasagutin, pero
ating pinariority yung ang tanong ng ating kapatid na Iglesia ni Cristo. Ano po ang nakasulat sa unang Pedro sandali lang po mga kapatid. 1:16, di ba? Ang sabi ni San Pedro sa sulat niya sa unang Pedro 16, sabi niya, ating babasahin, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, malinaw na magkatid na magpakabanal po tayo dahil ang ating Panginoon ay banal. Sa sulat ni San Pablo sa Taga-Roma 6:22, kung ating babasahin mga kapatid, 6:22, ating babasahin. Sabi ni San Pablo nga may mga ating basahin muna 22 bago tayo mag-extra kay mag-start na ang misa sa katedral. Ang main celebrant ang ating mahal na Archbishop Martin Humad. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauwi ay buhay na walang hanggan. So malinaw kapatid na ang simbahan ng tinatag ng ating Panginoong Hesus ay maging banal. Ang dami ng mga taong mga kasalanan sa simbahan, mga membro ng Simbahang Katoliko, pero ang dami na puntang mga taong mga makasalanang tao na susunod sa kautusan o sa turo ng Simbahang Katoliko ay naging banal. So wala po tayong oras na magpatuloy kapatid, ating palatuntunan, mamayang hapon, patuloy po tayo ating talakayin yung bakit po natin binyagan ang mga sanggol o yung tinatawag na infant baptism. Ng sanggol, wala pa silang alam, hindi pa sila mga inosente pa yon, ha? Yon ang ating talakayan mamayang hapon at iba pang mga katanungan na ating sasagutin na mga kapatid galing sa ating mga kapatid na sa iba't ibang mga pananampalataya. So, wala po tayong panahon sa pagpatuloy. Ating salamat po. Mayroon ang daming mga Harold Suliana, Glidel Ann, si Ripoli. Ang sa ating kaya sandali lang po, Dennis Patadilla, Loud and Clear, Dadex Didi, RNSND Lanao. Okay, maraming salamat po. So sa lahat ng view, mga comment niyo, salamat po. Ating partner Master Control, Brad Juber, kapatid na Juber Banti, sa ating production head, kapatid na Manuel Ronquillo Jr., sa ating Chief Executive Officer, Reverend Father Darrell Rosales, ang lalaw na sa ating Station Manager, walang iba ang ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Humad. Sa ngalan po sa Evangelization Affairs sa DXDDM, yung lingkod, Brother Tata Rosal, magandang umaga, pagpalain po kayo lahat ng may kapal. Maraming salamat. Broadcasting Corporation, DXDDAM, Radio Company.